Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Muli po narito po ako ang inyo pong abang lingkod upang ipagpatuloy ko nga po yung naiwan ko pong kapahayagan ng nakaraang linggo. Yun nga po, kung paano at sino po at saan po nagsimula ang pagkain po ng laman at pag-inom po ng dugo ng tao na siya po ang naging sanhi. Kaya po yung pinakaunang karma po sa sanlibutan ay ibinaba po. Dahil po sukdulan at kasamaan ang ipinakita po ng mga tao po sa sanlibutan. At yan nga po ay ang paggunaw po ng mundo. Nung gabi po na nagpasya po ang Reyna at Hari po ng Kadiliman, sila pa rin po yan, ang amain, si Magda at Magdalena at ang lahat po ng kanilang mga alipores, ang kanila pong mga nakumbinse na maging tagasunod nila, ay nagplano nga pong puntahan po ang lugar po ni Noe. At nung gabi pong yun, dun po sa lugar ni Noe ay mayroon pong salo-salo. Kaya nga po halos lahat ng angkan po ni Noe ay nagtitipon-tipon po ng gabi na yon. At nung dumating nga po ang Reyna at Hari ng Dilim, kasama po ang lahat ng kanilang mga alipores at nasasakupan, ay yun nga po, hindi po nila natagpuan si Noe dahil si Noe po ay nandun po sa mas mataas na lugar, kasama po ang ating mahal na Birhen. At wala naman nga pong nakakaalam na ang mahal na Birhen ay nasa lugar ni Noe. Sa inis po at pagkadismaya ng lahat po ng kampo ng Kadiliman, ang napagbalingan po at napag-initan po nila ay di ang lahat pong angkan ni Noe na nandun po sa pagtitipon. At dahil nga po nagkaroon ng komosyon, ang angkan po ni Noe at ang mga bisita ay nakipagbuno o nakipag-away po sa kanila na yan po ang naging sanhi. Kaya nga po yung lahat po ng kampo ng dilim, ang bisita po sa lugar na yon ay kanila pong nilapa. Winakuwak po nila ang kanilang katawan, kinuha ang lamang loob at ininom po nila ang mga dugo ng mga ito. At nung maramdaman po nila na parang mayroon silang kakaibang lakas na nararamdaman at halos sila po ay nag-iibang anyo, parang nagmumukha po silang mga halimaw, ay lalo pong naging masighi po, halos buto lang po ang iwan po nila. At ang pangyayari pong yan ay hindi po nalingid sa ating mahal na Birhen, maging kay Noe po. At sa ilang piraso po niyang angkan na nandun lang po sa paligid na nakaligtas. At yun nga po halos ang atin pong mahal na Birhen, mula po nang namasta niya yung tagpo na yun kung paano lapain ng mga tao, inumin ang mga dugo nito at halos kainin lahat ng lamang loob, ay ang atin pong mahal na Birhen ay naging malulungkutin po siya. Walang araw po, walang gabi po na ang ating mahal na Birhen ay lumuluha. Dahil ang atin nga pong mahal na Birhen ay walang alam kung sino siya. At ang alam niya ay ordinaryong babae lamang siya. At talaga pong ang ating mahal na Birhen ay wala pong kapangyarihan nung bumaba po. Ngayon po, na nakikihalubilo po sa atin sa sanlibutan ito, ang tanging aramas po ng ating mahal na Birhen ay ang napakabusilak po at napakalinis po niyang puso. Ang ating pong mahal na Birhen ay lumuha ng lumuha ng lumuha. At yung dating luha lang po ay naging hagulgul na. Na yun nga po ang labis din pong kinabahala ni Noe. At dahil nga po itong ating mahal na Birhen, gaya po ng isinalaysay ko sa inyo dun sa mga nauna ko pong kapahayagan, ay konektado po sa kalikasan at ang kalikasan nga po ay nagmula sa ating mahal na Birhen. Kaya nga po tinagurian siyang inang kalikasan. Ang pagluha po ng ating mahal na Birhen ay naging sanhi po. Hindi naman po kaagad nang lumuha siya. Ngayon, kinabukasan ay bumagyo na. Makalipas po ang ilang panahon dahil nga po ang kampon po ng Kadiliman ay hindi po tumigil po sa pagpapalaganap po ng pagkain ng laman at pag-inom ng dugo. At kung sino man po ang tumanggi sa kanila ay tinutugis po nila. Halos ubusin po ang kanila. Dahil nga po balitang balita at kumalat na po sa buong paligid, sa buong lugar po,
na yan po ang naging sanhi nga po ng walang humpay pong pagluha ng ating mahal na Birhen, na naging sanhi po, hindi po nagtagal, ay ang walang humpay pong pagtigil po ng buhos po ng ulan. Ang mga luha po ng ating mahal na Birhen, dahil konektado siya sa inang kalikasan, ay ang bagyo na wala pong kapahinahan. At dahil nga po dito, dahil wala naman pong Espiritu Santo na magwiwikang maghanda ka ng ganito, na magkakaroon ng paggunaw, bagkus po yung ating mahal na Birhen at si Noe ay nagplano po na gumawa nga po ng isang napakalaking bahay na anyong arko nga po. Yung pong arko na yun, ang talagang layunin nila ay doon na po sila sa loob ng arko na yun manirahan. Dahil nga po para po sila'y maproteksyonan. Dahil ultimo pong hayo po ay nilalapa na rin po at kinakain po ng kampon po ng kadiliman. Gano'n na po sila kahayok sa laman. Kaya naisip po ng mahal na Birhen na utusan nga po, ito pong si Noe na gumawa ng isang napakalaking tahanan na ang mga hayop ay doon na rin po nila ilalagay at lahat po sila ay doon na naman hininirahan. Yan nga pong bahay na yan ay nung magawa po ay parang isa nga pong arko dahil wala naman pong nakakaalam na babaha na magkakaroon po ng gunaw. Na sa loob po ng arko na yan ay nanirahan po yung ilang piraso pong angka ni Noe at yung pong mga ilang kapitbahay niya na kinupkup na rin po nila, nagsama-sama na po sila sa loob po ng arko. At dahil nga po walang humpay ang pagbuhos ng ulan, hindi nga po nagtagal, ang matataas na lugar ay binahana. At dahil nga po sa ganda ng disenyo ng kanilang tahanan, ito po ay lumutang. At ang sakay po sa arko ay di ang lahat nga po ng mga hayop. Para nga po doon na sila bumuo ng isang maliit na pamayanan dahil nga po inaatake po sila ng kampon po ng kadiliman. Lahat po, kahit hayop, kahit halaman po talagang halos, gano'n na sila kahayop, gano'n na sila kasama. Hanggang nga po nung lumalalim na po ang tubig dahil nga po may espiya po na sumusubaybay mula sa kampon ng kadiliman sa lugar po ni Noe. Ito nga pong may isang paris po ng mag-asawa na nung sakto pong tumataas na po yung tubig, ay saksi po sila na yun nga pong bahay nila Noe ay umaangat. Dahil nga po sa kabutihan ng mahal na Birhen maging ni Noe, hindi na po nila inimbestigahan na sino ba kayo, bakit kayo nasa lugar na ito. Kaya po ang mag-asawa po niya ay naisakay din po sa arko, na wala pong kamalay-malay sila Noe na ang mag-asawa pong naisakay sa arko ay mula po sa kampon po ng dilim na kumakain po ng laman ng tao at umiinom po ng dugo nito. Kaya nga po nung nagunaw ang mundo, lahat po'y naubos talaga, maliban po sa sakay po dun sa tahanan ng inang Birhen ni Noe po, na yun nga po tinatawag nating Noah's Ark. At yun po ay may isang pares na mag-asawa. Kaya po ang pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ng tao, ang akala nila'y wala na, ay sa kanila po nagmula sa henerasyon pong bago. At dahil nga po naubos ang lahat, tayo po sa ikalawang henerasyon na pagkatapos ng gunaw, nagmula po tayo doon sa mga sakay sa arko. Lahat po nagmula po diyan. At hindi po yan nagmula sa iisang angka na sinasabing magkapatid sa magkapatid, naging mag-asawa. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, may mga iba pong angkan at lahi po, mga kaibigang naisakay po sa arko na nailigtas po ng atin pong mahal na Birhen at ni Noe nga po, at ang atin pong sapatnubay po syempre ng ating banal na Espiritu Santo. Yun lamang po, wala na po tayong oras. Sa susunod po, ang nais po ng banal na Espiritu Santo ay himay-himayin ko po ng gusto sa inyo ang kasaysayan pong ito. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod,
wala po akong pinakikilala na kahit na ano para po sa aking sarili. Hanggang sa muli.